world! Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po kayo sa mundo. Welcome to Aisa's Vlogs! Ngayon po ay Sabado dito sa Australia, ikalabing-anim ng Agosto. May pasok po ako mamayang alas 4 ng hapon. Pero dahil maaga pa, ako ay maglilinis muna ng bahay. Well, nakapaglinis na ako kahapon. Ngayon naman ay laba. So, ang lalabhan ko ngayon ay yung aming bedsheets. And then, nag-request yung asawa ko na magluto ng tomato pasta, yung paborito niya. May pasok din siya ngayon. Usually, hindi siya nagtatrabaho ng Sabado. On call siya. Tinawagan siya nung hospital. So, ayun. May trabaho siya, kakaalis niya lang. Kaya eto, nakakapag-vlog ako. Magluluto tayo ng pasta para mayroon siyang dinner mamaya pag uwi niya. Tapos, mag-unbox tayo ng parcel na in-order ko online. So, dumating na siya noong isang araw. Ito siya, bumili ako ng work shoes or working shoes kasi yung ginagamit ko sa work parang 3 taon na guys, sirang-sira na. Kailangan ko na talagang palitan. Kaya ayun, tapos may isa rin akong biniling sapatos na panggala-gala. Mamaya papakita ko sa inyo. So, excited ako. So, yun muna. Tayo ay maglinis-linis muna. Okay, tapos na tayong magsalang ng labahin sa washing machine. Nakapag-vacuum na ako and then mop ng floor. So ngayon, ang lulutuin ko lang naman ngayon ay pasta sauce, tomato sauce. Kasi meron na kaming pasta na luto. Yung leftover na niluto ko nung nag-carbonara ako. Kasi kalahati lang kinain namin, di ba? So, kailangan natin ng fresh tomatoes. And then, capsicum or yung bell peppers. Kasi gusto yan ng asawa ko. And then, onions and garlic. So, mabilisan lang naman ito. So, yan ang mga ingredients natin. Madumi pa ang aming kitchen. Ay, tsaka ano pala, tomato paste. Meron kaming tomato sauce. So, ito yung gamit namin, Arrabbiata Barilla. Masarap to guys, kahit hindi mo na, kasi ano na siya, pre-made na siya, may mga ingredients na siya. So, kahit hindi mo na siya haluan, ready-made na siya, panghalo sa pasta. Kahit magluto ka lang ng pasta, tapos ito ilagay mo, okay na kahit walang vegetable or meat. Kung kontento ka na sa ganitong sauce, okay na okay. Ako, kontento na ako. Pero gusto ko kasi hinahaluan pa rin siya ng fresh tomato para mas masarap. By the way, maliit lang ang kusina namin dahil maliit lang ang aming apartment. Dalawa lang naman kami ng asawa ko, kaya carry-carry lang. Ay, nakalimutan ko pala yung meat. Ito, lalagyan natin siya ng minced meat. Ano siya, beef. Mga minsan magluluto ako ng Filipino food. Naipagluto ko na ang asawa ko ng Filipino food. Nagustuhan naman niya. Ang hindi niya nagustuhan yung tinola kasi daw mamantika.
na lumulutang yung mga mantika sa sa ibabaw ng sabaw, which is totoo naman, 'di ba? Lalo na kapag yung chicken. Sabi ko sa kanya, hindi yan oil, ano yan yung broth. Sabi niya, oil pa rin yan. Ayaw niya paniwala talaga. So, ayan, ready na ang ating mga ingredients. So, yan lang, tomato, capsicum, or yung bell pepper, onions, at saka garlic. Tinatamad ako maghiwa ng fresh garlic, guys, kaya ito nang ready-made ang gagamitin ko. Tapos, tatlong ganto. Kasi alam nyo ba, na ang pasta sauce, especially tomato sauce, tumatagal siya, guys, ng mga 1 linggo, basta i-keep nyo lang siya sa fridge or sa refrigerator. Trust me, mas masarap siya kapag nalipasan na siya ng ilang araw. So, totoo lang. Okay, guys. Mang-cheat ako, okay? Kasi, nag-aaral pa rin akong kumain ng beef. Kasi sa totoo lang, before ko makilala ang asawa ko, hindi ako kumakain ng beef. Dito lang ako sa Australia natutong kumain ng beef. Kasi nga, sabi niya sa akin, well, isa sa pinakang dito sa produkto ng Australia talaga, or kilala ang Australia sa beef. So, kailangan lahat ng niluluto nila dito may beef, may lamb, puro karne, ganun. So, kailangan ko daw matutong kumain ng beef. Kasi paano kapag inimbitahan kami ng mga bisita, ng mga kaibigan niya, tapos ang mga handa ay mga beef, anong kakainin ko? Magugutom daw ako. Pero yung lamb talaga, hindi ko talaga kaya. Sinubukan ko ilang beses ako kumain ng lamb. Hindi talaga matanggap ng sigmura ko. Sabi ko sa asawa ko, please, wag mo na akong piliting kumain ng lamb kasi talagang isusuka ko lang yan o kaya sasakit ang ulo ko. Hindi na niya ako pinilit. Pero ito, nakakain na kaya ko nang kumain ng medium rare. Nung una, medium well. So, nag-umpisa ako sa medium well. Tapos, naging medium. Ngayon, nakakakain na ako ng medium rare. Madugo-dugo pa. Kasi yun daw yung mas masarap. Alam ko, medyo Pero, ayan madugo-dugo pa. Ayoko ako ko. So, huhugasan natin. Isa cheater. Ayan, tingnan niyo. Kaya lang, syempre, pag hinugasan mo namin, mawawala na yung nutrients ba nung meat. Salain lang natin. So, ayan na siya. So, ngayon, magluluto na tayo. Ang kaunting olive oil. Nakalimutan kong i-play yung video. Nailagay ko na yung onion and garlic at saka yung meat. So, ayan, isosotay na natin siya. Ba yan? Color key. Failed ang ating vlog. Lagay ko lang medyo close sa camera para mas kita nyo. Tapos, lalagyan natin siya ng basil. Or basil. Ayan. Lagyan ko rin siya ng kaunting oregano. Konti lang kasi matapang siya. Tapos, ilalagay na natin yung ating capsicum at saka tomatoes. Yan na. Kasi mabilisan lang talaga itong lutuin. Tapos, ang gagawin natin is ikukulob lang natin siya para mas mabilis siyang maluto. And then yung pasta sauce, mamaya natin ilalagay. So, ayan. Nakikita niyo ba tong gap na ito? Kasi tinanggal namin yung lumang oven dito sa apartment. Kasi lumang-luma na siya, ang tanda na. Pinalitan ng bago. Ang kasi yung bago, medyo maikli. Hindi siya sumakto dito. Mali yung nabili ni asawa. So, ayan, meron siyang gap. Palalagyan namin yan ng harang dito para mas magandang tignan. Kasi tingnan nyo, kitang-kita yung kalansay sa loob. Ang hilig na Filipino food ng asawa ko ay yung ginisang para siyang may pagkatinola, pero ginisa lang siya, guys. Tapos, ayun, gingered chicken. Yun yung gustong-gusto niyang niluluto ko. Tapos kanin. Mahilig din sa kanin ng asawa ko. Nahilig siya, gawa ko. Tapos, nagustuhan niya yung fried rice ay yung sinangag. Nung dumating ako dito, walang rice cooker dito sa bahay. Pero dumating ako, nagka-rice cooker. Binilhan niya ako. Kasi nga, alam niya na tayo mga Pilipino ay mahilig sa kanin.
Kaya ayun, nahawa siya, nahilig din siya sa kanin. Pero ang sarap sa feeling, di ba guys, ng ganon, yung gustong-gusto ng asawa mo o ng partner mo yung mga niluluto mo. Ang sarap sa pakiramdam, parang isang fulfilled na asawa, di ba? Ang kagandahan dito sa kusina na ito dahil nga maliit guys, so lahat accessible kahit sa kaliwa, kanan, taas, parang nandito na lahat ng kailangan ko. Kaya tanungin nyo man ako kung kailangan ko malaking bahay, malaking kusina, mas gugustuhin ko pa rin yung ganito talagang maliit kasi madali siyang i-maintain, madaling maglinis. Tapos katulad dito sa kusina talaga ang paborito kong parte ng bahay kasi nga mahilig ako magluto. Tapos ito nga kagandahan, dito sa kaliwa na dito ng mga drawers, mga cutleries ko, nandito na yung mga plato, nandito na yung mga baso, nandito na yung mga ingredients, nandito na yung ref or yung fridge. Talagang kaya masaya ako dito sa kitchen na ito, kahit ganito. So U-shape siya na maliit, pero talagang napaka-convenient at accessible. Tapos nandito na rin yung dishwasher, as we speak, dito lang ako nakatayo, pero nandito na yung dishwasher. Dalawa to, ayan, meron din sa ilalim. Bihira namin gamitin to. Pero na lang kapag marami talaga akong hugasin, may nagkaroon kami ng bisita. Pero ayan, tapos nandito na yung aming sink. Ito yung, pwede mong itapo, ito yan, nakikita nyo yan guys, mga basura yan. So, yung mga nabubulok, dito namin itinatapon. Tapos, i-grind lang namin siya. Ayan natin yung ha. Pipindutin ko to. Ayan. I-grind na niya yan. Tapos, diretso na siya sa disposal. Meron na rin naman ganito sa atin sa Pilipinas, diba? Sa mga social na bahay. Pero ito naman, itong mga ganito dito sa Australia ay optional. Yan ay kung gusto mo lang mag-install sa bahay mo o kaya sa apartment. Ito, pinalagay lang ng asawa ko to kasi nga ayaw namin na nagtatapon ng mga nabubulok dito sa aming basurahan na yan. Tapos, ayan na, kulo na. Okay, sige, ilagay na siguro natin yung ating mga pasta sauce at saka tomato paste. Alright, ayan na, malambot na ang ating capsicum at saka yung tomatoes. So, diba, hindi ako naglalagay ng asin sa niluluto namin dito sa bahay, guys, kasi nga ayaw ng asawa ko sa ay, di bale. Teka lang. Sa dalawa. Ang dami nitong sauce na to, talagang ikinikip namin siya sa fridge ng ilang araw. Tapos magluluto-luto na lang ako ng pasta kapag may sobra pang sauce. Usually mga 2 tablespoon lang nito ang ginagamit ko. Mauubos na. Di ilalahat na natin yan. Tansya-tansya na lang ako pati minsan. Hindi ako mahilig sa mga nagsusukat-sukat ng mga ingredients. Ayan, ihalo na natin. So, ayan. Tayin na natin siyang kumulo. So, basta, ayan, ready na siya. So, patayin na natin ang apoy. Ililipat natin siya dito. Kasi ikikip ko siya sa fridge. Palalamig-lamigin ko ng kaunti bago ko siya ilagay sa fridge. Kasi ang pangit naman na sobrang init. Tapos ilalagay ko kaagad sa fridge. So, dyan muna siya. So, tayo magluto, i-unbox na natin yung ating package. Dali! Madaliin natin to at dahil ako ay may pasok pa. Okay, good luck. Sana yung size ng sapatos ay kasya sa akin. Size 38 kasi ako. Pero minsan, kahit na size 38 yung bilhin mo, malaki pa rin. Depende sa cutting, di ba?
So, ayan. Ito na yung aking in-order. So, order ako ng Adidas shoes. Alam niyo ba yung original shoes? Yung mga originals? Di ba usong-uso ngayon? Eh, di makikiuso tayo. Ito yung isa sa mga originals ng Adidas. Ito yung Samba. Sinasamba kita. So, ayan. Ito na siya. At yung kulay na binili ko ay black. Hala, parang mali. Black and cream na combination. Tingnan nyo guys. Tara! What do you think? Diba? Ang ganda-ganda niya. So, nakuha ko siya ng may 40% off. Kaya ako siya binili. Ako guys ay nagsha-shopping lang kapag yan ay mga on sale. Hindi ako bubili ng mga full price dahil syempre alam nyo na mahal. So, kung saan tayo makakatipid doon tayo. So, ito naman ang nakalagay dito ay size US 6.5. US size. UK is 5. And then, FR means French. France, 38. So, isusukat natin siya mamaya to make sure na kasya siya sa akin. So, ayan yung Samba. Sinasamba kita. Diba? Parang ang ganda ng color combination siya. Tapos, meron siyang touch of gold dito na may logo. Gusto ko rin yung brown ano niya. Sole or yung rubber niya na. Ayan, oh. Ganda. Yan yung unang sapatos. Tapos, bumili din ako ng body lotion. Itong lotion na ito, guys, ay nung nasa Singapore ko ginagamit. Nabibili ko lang siya dati noon sa airport kasi parang mas namumurahan ako sa presyo nitong lotion na to sa airport, sa duty free ba. So, noong time na yun, tuwing bibisitahin ako nung asawa ko, ibinibili niya ako nito kasi nga mas mura. Buhat nung dumating ako dito, hindi na ako nakabili. Ngayon lang ulit, nakita ko kasi siyang on sale sa The Iconic. As in more than half price. Di binili ko, sabi ko, ay, ayan na, bibilhin ko ulit siya. It's from Philosophy. Tama ba? Ito, yung Amazing Grace from Philosophy. Ayan. Philosophy, Amazing Grace. Gustong-gusto ko yung scent niya. Ang bango-bango niya, guys. Grabe. Ang bango. Oh my God, na-miss ko tong scent na ito. Ang bango-bango. Kakaloka. Naalala ko nung ako'y nililigawan pa lang ng asawa ko or nung kami pa lang, hindi pa kami mag-asawa. Tapos, ito yung isang sapatos, nabuksan ko na siya, guys, kasi hiwalay siyang dumating. Itong tatlong ito, binili ko sila ng sabay-sabay. Ito, at saka itong isang sapatos na ipapakita ko. Pero itong isa dumating ng mas maaga. Ito yung work shoes ko from Easy Steps. Yan yung brand niya. Parang dito lang yata siya sa Australia. Hindi rin siya masyadong mura. Pero ako kasi yung tao na kapag bibili ako ng work shoes or working shoes, mas binibili ko yung magandang quality kasi mas tumatagal siya. Kaysa sa bibili ako ng tig $10, $15, tapos pagkatapos ng 2 linggo, 3 linggo, or 1 buwan, sira na. Tapos bibili na naman ako ng bago. Di bumili na ako ng mas medyo mahal ng kaunti, pero mas maganda yung quality. So ito siya, guys. Ang ganda niya, pang corporate, pang casual. Ang ganda-ganda niya. Size 38 yung in-order ko, pero ang luwag niya sa paa ko, guys. So, parang dapat ang binili ko one size smaller. So, ayan o. Loose na loose sa paa ko. Pero okay lang, magme-medyas pa naman ako. Pero sinubukan ko rin kasi kahapon na naka-medyas ako, maluwag pa rin. Ayan. Tapos may binili rin akong ito nga yung socks na, ang tawag dito, ang bango talaga, naamoy ko yung lotion, guys. Ang bango. Footsies, pinili ko siya sa Uniqlo. So, ito yung medyas na ginagamit ko sa mga ganitong klase ng sapatos para hindi kita-kita yung medyas ba. O, yan. So, ganyan yung itsura niya. Ay, hirap na hirap ako. Talaga nakaganyan. Dapat, kasi naman isa lang ang camera ko, guys. Kasi sa gagalawin ko pa yung camera ko. Di ganito na lang. O, ayan. Focus nga natin yung camera. Ayan siya, guys. O, ang dami kong ugat, no? Tingnan mo, Yan ay sa kakatrabaho ko, guys. Kasi alam niyo naman,
Sobra akong matrabaho, kalalakad. Araw-araw ba naman akong nakatayo, lakad ng lakad guys. Tapos ayan, pangit ng ugat ko, kakaloka. Okay lang yan. That's the proof that I worked hard. So, ayan guys, yung sapatos, ganda-gandahan, di ba? Ayan, huwag lang papakita yung ating ugat. Ayan, pero happy naman ako kahit maluwag siya ng konti. Ngayon, isukat natin itong Adidas. Tingnan natin kung kasya siya sa akin or sakto. Uy, sakto siya. Kasi meron akong biniling isa rin from the Adidas Originals, yung, ano bang tawag dun sa isa? Saktong-sakto sa paa ko. Ay, ang ganda guys. Sobra. Sobrang komportable. Ay, ang ganda. Ay, social. Ayan, happy ako today. So, ayan na guys. Ay, meron pala siyang extra na lace. Nakakalurky. So, pwede ko siyang palitan. Kung ayaw ko ng black, pwede kong palitan ito. Ay, nakakaloka. Ang ganda. Nakaka-happy naman ito. Nakaka-happy. Sobrang happy rin ng pa ako, diba? Sobrang happy. Nagsasalita siya, oh. Ang happy ko. Ayan guys, happy ako kasi satisfied na satisfied ako sa mga binili ko. Nakaka-happy. So, ayun. Balikan natin yung ating pasta sauce. Ilalagay na natin siya sa fridge. Tapos, i-end na natin siguro tong video na to. At magre-ready na ako for work. Ha! Ayan guys, isasalin na natin siya dito para ma-keep ko siya sa sa fridge. Okay guys, ready na tayo for work. So ito ang aking work outfit today, all black. So yeah. So yung uniform ko po sa work is kahit anong gusto kong isuot, basta corporate style siya. Kahit anong kulay, kahit basta kung anong style lang gusto ko. And then yan lang yung bag ko, Oroton bag. Australian brand dahil maliit lang ang kailangan nating bag dahil half day lang naman tayo. Hindi ko na kailangang magdala ng napakaraming anik-anik. So, ayun lang. That's my day. Salamat sa pag-stay with me and pag-watch ng video na ito kahit walang kwenta. So, yun lang. Punta na ako ng work guys kasi malilate na ako. Salamat sa panonood. See you ulit next time. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye!